Hello! Hello mga langga! Kumusta? Welcome to my YouTube channel. Please subscribe nyo po ako sa aking YouTube. Nandito ako sa aking maliit na shop. Nagre-repair ako mga mare. Ayan. Alam nyo ba itong customer nito? Dati siyang customer ng mister ko. Alam niyo, pangit itong makina ko sa makapal. Kasi itong makina ko pang ano lang to pang manipis. Napuputol yung kanyang ano. Palitan natin ng karayom. Kasi ang karayom nito, pinalitan ko siya ng number 9. Ay, kasi nagtahi ako ng ano t-shirt. Sa maong kailangan ang karayo mo is size 14 o kaya 16. Ganun. Hindi niya alam na namatay na yung asawa ko. Kaya nang sinabi ko na namatay na, nagulat siya. Matagal niya ng customer yon. Siguro ngayon lang ulit siya nakabalik. Kaya hindi niya alam na namatay. Kaya galing siguro siya ng ano. Galing siguro siya ng probinsya. Itong makina ko na to, pang manipis lang to. Yung ginagamit ko talaga sa maong, yung kanyang makina. Nailagay ko dun sa tabi kasi nga masikip na tong shop. Yan tsaka nasanay na akong dito ako manahin, pero okay naman siya, pwede nang pagtiyagaan. Tsaka bihira lang din kasi ako nananahin ng maong, kaya okay lang, diba? Alam nyo ba itong mga makina namin, mga antique na ito? Wala pa mga anak ko. Makina niya na to. Almost 20 years akong nag-abroad mga langga. Tapos, umuwi na ako noon. Hindi na nga sana ako babalik. Kasi wala na akong maliit. Kahit pa paano napag-ipunan ko yung bahay. Kaya lang nung nagka-lockdown, hindi na ako nakabalik. At saka nung time na yon, bumalik yung kanyang cancer. Nagkaroon siya ng bukol sa ano, sa liig. Tapos kumalat sa ano niya, kumalat sa spinal niya. Karoon siya ng mga bukol sa yung spinal cord niya. Mahigit kami 1 taon sa PGH, nagpagamot kami. Ang hirap mga langga, ang hirap, ang maging mahirap. Yung bang, lalo na nung nag-pandemic, pag yung kailangan mong pumunta ng hospital, hindi ka basta-basta tatanggapin. Yung naranasan ko yung ganun. Kaya yung asawa ko, ang awang-awa sa akin kasi hindi ko naman naranasan yung ganun So, syempre, asawa mo, till death do us part nga, diba? Tsaka mabait yung asawa ko. Kaya pa na lagi niya akong nakikita na sa pupunta ko ng Heritage. Kasi nagpapasalamat din. Sa Saudi, matagal ako sa Saudi, doon ako tumagal. Siguro nasa 18 years, 16 years ako sa ano. Pero umuwi naman ako. Kaya mula nung namatay yung mister ko, natuto akong mag-vlog. Kasi malungkot ang buhay na nag-iisa.
Mga anak ko may kanya-kanya ng buhay. So, isa na lang din ako. Nagluluto din ako para sa sarili ko. Ganyan talaga. Darating yung araw na pag iniwat ka na ng asawa mo, mag-iisa ka. Yun guys, mga matatapos na yung atin na pagtsagaan ko din. Ito lang yung hanap buhay ko. Kahit pa paano, minsan may tahi, minsan wala. Napagkakasya lang din naman natin sa ating pagkain, sa ating bills. So, kailangan nating magsikap. Ayoko umasa sa mga anak ko kasi may kanya-kanya na rin sila buhay. Ayan, okay na siya. Kukunin kasi ito mga langga. Kukunin siya ng mga 5. So, okay na siya. Diba? Ganun lang. Kunti lang binawas ko. Yung mga repair, okay lang na manatahiin ko, pero hindi ako nananahi ng talagang binubuo ko. Tapos ito yung ating gagawin ngayon. Kasi kailangan din ito kuhain. Ito oh. Nilagyan ko na siya ng ito yung ating hanap buhay na ipagawa ko yung bahay ko. Ito yung trabaho ko sa ito yung trabaho ko sa abroad, mga langga. Alam nyo ba, nung una ako sa Saudi, iyak ako ng iyak. Makwento ko lang. Iyak ako ng iyak. Alam mo ba, may time na pinabebenta ko yung bahay namin kasi gustong-gusto kong umuwi. Buti na lang may friend, parang kamag-anak ng mister ko na umalalay sa akin. Lagi nila akong pinupuntahan sa shop. Yung bang maninibago ka ba mga langga na yung pagkain nila hindi mo nakakain yung ganun, tapos yung amoy, naku, doon ako nabubuang. Pero after 3 months, parang naka-recover naman na rin ako. So hanggang sa parang nasanay, tapos yung style ng mga damit parang natutunan ko na rin. Kasi alam mo yung mga style ng damit nila doon, maabubuan ka sa yung utak mo kasi patong-patong yung tela nila. Yung isang damit minsan may mga 4 na tela, 3, ganun ang tela nila doon mga Mars. So mabubuan ka pag first timer ka, hindi mo alam kung paano mo gagawin yun. Sulit nalilito ako, wala akong mapagtanungan doon. Pero nung tumagal na, okay na. Natutunan ko na yung mga pagtahi, kung paano. So tumagal ako. Tapos tipid-tipid ako doon sa abroad mga langga. Alam nyo ba, mga kinakain ko lang doon para lang ako makaipon. Itlog, noodles, ganun ang lagi kong kinakain doon. Kaya mahirap ang nasa abroad. Tapos yung isip mo nasa anak mo, 'di ba? So lahat kinaya ko 'yun sa awa ng Panginoon. Hanggang sa nasanay ako. Kaya nga alam nyo ba mga langga, hindi ako tumatagal doon. Umuwi ako kahit hindi pa tapos yung aking kontrata.
Kahit ako ang mamamasahe, okay lang. Kasi 2 years ang kontrata ko eh. So, ang ginagawa ko, para makauwi ako ng yearly, ako ang namamasahe. Kaya kahit nasa abroad ako, talagang yung banding namin ng anak ko mahalaga. Ganun ang na-experience ko nung nasa abroad ako. Ngayon, malalaki na sila. Hanggang sa nawala na yung asawa ko. May kanya-kanya na silang buhay. Kaya ganito tayo. Kaya ito na lang yung ating libangan. Kasi ang hirap kaya mga langga, wala kang kausap. Nag-iisa ka. Kaya nga ang libangan ko, minsan lumalabas ako sa umaga, nagwo-walking-walking, nagsusumba-sumba. At least, kahit papano, nakakakita ka ng labas. Kasi pag dito lang tayo sa loob ng bahay, nako, magkakasakit tayo. Kaya thank you sa followers ko na nagtatsagang manood sa akin. Thank you. Sana suportahan nyo ako sa aking YouTube. Yan lang yung ating yung ating libangan. Yan guys. Ito lang yung ginagawa ko pag ganito. Hindi ko siya dinidikit. Kasi yung iba dinidikit nila to sa glue gun eh. Yung may mga lace. Pero ako hindi ko siya dinidikit kasi pag nilabhan yun, matatanggal siya. So, matatanggal yung lace. Kaya ako, talagang pinagtsatsagaan ko talaga siyang tahiin sa kamay. Kahit na medyo matagal, okay lang. Yan. Diba? Tiyagaan lang kasi mga langga. Pag nananahi ka, tiyagaan lang talaga. Kasi pag hindi ka talaga magtiyaga, hindi mo mabubuo yung isang damit. Lalo na pag may mga repair. Alam nyo ba mga customer sa Saudi, minsan talagang ang hirap paliwanagan. Sa totoo lang. Minsan makikipag-away ka pa talaga doon. Minsan naman, yari na. Patatas-tas sa'yo. Papalitan ang style. O, diba? Sinong hindi hindi mabubwisit sa mga Saudi? Yan na yan. Ganon. Ganon ang buhay namin doon mga langga sa abroad. So, sanay tayo sa abroad. Kaya, shout out sa mga OFW na talagang nagtiyaga dyan sa abroad. So, dito na tayo sa Pilipinas. Paano yung trabaho natin doon, tuloy na lang natin dito sa Pilipinas. Diba? Kaya at saka tinuloy ko din yung shop ng asawa ko. Kasi kanya to eh. Talagang ito na yung trabaho niya nung nagkakilala kami. Yan. Diba? So, saan man siya naroroon, thank you sa kanya kasi iniwan niya kaming, kumbaga, nilagay niya kami sa ayos. Kasi pag yung asawa ko mga langga, wala akong masabi sa kanya. Ang ano ko lang doon, stricto siya sa mga anak. Pero, pasalamat pa rin ako kasi matino yung mga anak ko. Ayan. Alam nyo ba, ilang araw ko na itong ginagawa. Ayan. To be continued na lang yung ating kasi parang ang haba-haba na ng ating video.
Pupuno na yung ating ano. Yan siya guys. Kita nyo? Ayan o. Yan. Ito, tatahiin natin ito. Para dumikit siya doon sa ano. Dumikit siya sa damit. Tsaga-tsaga lang. Matatapos din natin to. Katulad nyan, mag-isa lang ako. Walang kausap. Kaya pag nagba-vlog ako, para na rin akong may kausap. Hindi ako lumabas ngayon mga langga. Nag-concentrate ako sa aking ginagawa. Kasi meron pa tayong gagawing isang gown. So, kailangan matapos natin to. Ganun lang. Tsaga-tsaga lang. Kailangan talaga isa-isahin mo siya. Ganun lang. Alam nyo ba itong nilagay ko na lace? Dala ko to. Galing ng Saudi. Yung mga sobra ng mga customer, yung maliliit-liit na, dinadala ko. Kasi, yung iba hindi na nila kinukuha. So, nanghinayang naman ako itapon. At saka sabi ng amo ko, okay lang kasi hindi naman daw kanya yung tela. Kasi sa Saudi, ang shop namin doon, may sarili kaming tela. Yung iba, may sariling tela na dala. So, yung mga sobra, inuuwi ko. Kasi ang mamahal ng mga tela noon nila, langga. Nanghinayang ako. Tsaka lalo na yung may mga kristal-kristal. At saka sa atin naman, maliliit na tela, at napagkakasya natin kasi, maliliit lang naman ang mga Pilipina. Yung mga Saudiya kasi, malalaki. So, yung mga 1 yard, half inch, half yards, di na yun magkasya sa kanila. Kasi malaki sila eh. So, ang ginagawa namin, tinatabi namin. Kaya, nung umuwi ako, pinabagahe ko. O at least ngayon, napapakinabangan ko, diba? Ayan. Ito siya. Ayan. Maganda to siya lagyan ng lagyan ng kristal. Para mabuhay yung kanyang mabuhay yung kanyang pinaka-lace. Lagyan siya ng pakintab. Yan lang guys. Ito lang yung ating papakita ko sa inyo yan pag nayari ko. Medyo mahaba na yung ating video. Baka mapuno na yung ating cellphone. Cellphone lang yung gamit ko. Alam nyo ba yung gamit kong cellphone? Galing pa to ng nabili ko pa siya galing ng Saudi. 2016. Pinagtsatsagaan ko siya. Nakailang bagsak na yan. Matibay. Saka na tayo magbili ng bagong camera pag makasahod na tayo sa ating vlog. Sa ngayon, tsaga-tsagaan muna natin yung ating cellphone na luma. Diba? Makapag-vlog lang tayo. Para lang ako may kausap. Katulad niyan. Kaya feeling ko parang nasa Saudi ako eh. Tahimik. Kasama ko pala si Kola. Yung aking alaga.
alagang aso. 2 taon na yun sa akin kasi 2 taon na nawala yung asawa ko. Yan yung kapalit. Binilan ako ng anak ko para may kasama ako. Diba? Kaya 2 taon na yung asawa ko na nawala. So si Cola, yung aso ko, 2 taon na rin siyang kasama ko. Siya yung aking bantay. Sa gabi kumakahol siya pag may tao. Kaya ako minsan nagigising din ako. So, yan. Very good yan si Cola. Ano Cola? Ito yung aking Cola. Pakita ko sa inyo mga Mars. Cola! Halika. Ito. Yan. Yan yung aking Cola. You say hi? Hello. Hi. Hi. Diba? Yan yung aking kasama dito. Araw-araw. Yan lang guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel, my YouTube channel. Thank you. God bless.